Mysteries, Untold Stories, Tales of True Fear, Mystery, and the Unexplained, inspired by real encounters and folklore. Each story reveals the unseen, the unheard, and the unforgettable. Kamusta, Mystery? Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Rica Rieto at kasalukuyang nakatira sa Masbate. Matatakotin po akong tao, pero mahilig pa din po manood at makinig ng mga nakakatakot. At sa usaping kababalaghan ay sobrang curious ko naman po. Kaya nais ko rin po sana ibahagi ang aking kwentong personal na kababalaghan nung ako'y nag-aaral pa sa high school. Ang mga karakter sa aking kwento ay hindi nila tunay na mga pangalan. At kung may pagkakapareho man ito sa totoong buhay, ito ay nagkataon lamang at hindi sinasadya. Pero ang kwentong ito ay hango sa tunay na karanasan at hindi kathang-isip lamang. Kung mahilig ka sa mga kwentong creepy at paranormal, pakinggan mo ito hanggang dulo. Baka may mahanap kang koneksyon sa sarili mong karanasan. Mahigit 15 years na ang nakakalipas noong nangyari ang ibabahagi kong kwento sa inyo. Nangyari ito noong ako'y nasa second year high school pa lamang sa isang pribadong paaralan sa aming probinsya. Hindi ko nababanggitin ang school ko para maprotektahan na rin ang pagkakakinanlan nito. Pero ito ay isang Catholic school kung saan merong day school at night school. Ako ay isang estudyanteng pumapasok sa day school at ang classroom namin ay isa sa mga classrooms na inuokupa ng mga night schoolers simula 5:30 ng hapon. Maraming kababalaghan ang nangyayari sa school namin na naging chismis na lamang ang dating sa amin ng mga estudyante. Pag tinatanong naman kasi yung mga school guards, todo deny naman sila. Tawa na lang parati ang mga reaksyon nito. Isa ako sa mga estudyanteng ni minsan hindi pa nagawang mag-CR sa isa sa mga restrooms ng school ng mag-isa. Dahil sa mga kumakalat na rin na chismis na may umiiyak daw na babae na duguan ng mga paa ang minsan daw nasaksihan ng ilang mga estudyante sa isa sa mga restrooms malapit sa chapel ng school. Subalit, naging campus legend na lamang ang kwento na ito at ang sabi, gawa-gawa lang daw ito ng mga estudyante rin na mahilig gawing tambayan, yosihan at bullying spot ang isa sa mga restrooms ng school para walang masyadong pupunta rito. Totoo man sa hindi ang horror story na yon, isa lang masasabi ko, takot ako mag-CR sa school. Marahil, ito na rin ang dahilan bakit hanggang ngayon di ako pala CR na tao. Umaga at gabi lang naihi, goods na ako. Kahit alam kong hindi healthy iyon, lalo na ang pagpipigil nito. Marami mang chismis sa school, pero sigurado ako may isang pangyayari noon na walang sino man ang magsasabi na bunga lang iyon ng gawa-gawang kwento o isang malikot na imahinasyon sa kadahilanang affected ang school namin noon. Nagkaroon ng mahigpit na curfew for day school students at nagkaroon naman ng week-long suspension sa classes ng night schoolers. Noong mga panahon na iyon, mahigpit na ipinagbawal na lumagi ang isang day schooler pagpatak ng alas 6 ng gabi. May project man na dapat tapusin o need maglagi sa library for assignments or mag-practice ang mga atleta ng school, bawal. Walang opisyal na eksplanasyon na nilabas ang school principal o ang mga tagapamahala nito ukol sa biglaang pag-anunsyo ng curfew. Bagkus, ang tanging pinaabot na lamang sa amin sa loob ng classroom ay nais lamang ipaalala ng paaralan ang kahalagahan ng disiplina sa pamamagitan ng pagsunod sa curfew. Subalit, ng mga panahon na iyon, naging maugong na usap-usapan na ng mga guro at ibang mag-aaral ang isang insidenteng nangyari sa isang guro na nasa computer laboratory room at sa isa pang guro na nag-facilitate ng examination sa night school. 5 kaming magkaklase na nagtungo sa class president namin na si Jenna para sana tsikahin ito kasi sigurado may alam ito
Sa daldal ba naman ng class advisor namin ay sigurado na ikwento na ito sa kanya. Totoo ba? May nakakatakot daw na nangyari nung isang gabi sa night school? Tanong ko kay Jenna. Totoo daw. Kinonfirm ni Miss Agnes. Uy, quiet lang kayo ha. Kasi pinagbabawal daw silang magkwento, lalo na sa mga estudyante. Ako malalagot nito. Sabi naman ni Jenna. Oo na. Ano ba kasi ang nangyari? Sige na, ikwento mo naman sa amin. Ito na, ikukwento ko na. Ang sabi, nung isang gabi daw nung last day ng exam ng night school, ay naiwan daw si Miss Joyce doon sa computer lab kasi gumagawa siya ng lesson plan niya sa computer. Kaso, napatakbo daw ito, takot na nagtungo sa teacher's office. Mukha na daw papel sa puti at putla nito nung nakita Mr. Eric. Muntik pa ngang tinakbo sa ospital kasi akala haatakihin daw sa puso ito. O, tapos? Ano daw nangyari sa kanya? Sabi ko. Atate, teka, inom muna ako tubig ha, malat na yung tagapagbalita ninyo. Saad naman ni Jenna. O, eto na. Nung kumalma na daw si Miss Joyce, di todo interview naman itong si Sir Eric. Ang siste, napatakbo daw itong si Miss Joyce kasi habang nagtatype daw siya sa kanyang computer, meron din daw nagtatype na panay flash naman daw sa screen niya at ang sabi daw, umalis ka dito. Una, hindi niya daw pinansin ito kasi akala niya na malikmata lang siya. Hanggang sa nagsimulang mag-flicker ang mga ilaw ng lab room at saka ulit nag-flash ang message na pinapaalis na siya. At bigla naman daw namatay ang computer. Kaya ayun, sa sobrang takot ng teacher, naiwan pa daw isang sapato sa hallway. Yun lang? Tapos nagpa-curfew? Naku, hindi pa nagtatapos doon ang saga natin. Meron pang isang pangyayari. Ito naman ay siguradong matatakot na kayo. Wala kayo. Ito naman nalanakot pa eh. Kwento na, dali. Matatapos na ang lunch break eh. Itong ikukwento ko, wag nyo itong ipagsasabi ha, kahit sa ibang class. Pag nakalabas talaga ito, kayo lang 5 talagang pagdidimtangan ko. Hala siya. Hay nako, sure ako marami nang napagkwentuhan yung advisor natin. Kaya dali. Ito na. Nung gabi daw na naganap iyon kay Miss Joyce, doon sa ibang year level naman ng teacher's office, meron ding kaguluhang nagaganap. Paano ba naman kasi? 40 students lang yung nag-exam doon sa isang class. Pero yung test paper na nakolek ay 41. Ayun, nagkagulo-gulo na sila sa pagtukoy kung ano yung sobrang papel na yun. Kasi may sagot naman at pangalan. Kaya nagtulong-tulong na ang mga teachers sa pagbalanse kasi baka napadpad lang daw yung test paper ng isang mag-aaral sa ibang section. Kaya ayun, nahanap din nila sa wakas ang sobrang test paper nung nagtawag na sila ng mga pangalan. Kaya lang, nagtaka daw sila kasi sa 7 section na chinek nila ang mga estudyante, wala sa mga roon ang pangalan nitong sobrang test paper. Kaya tinawagan nila ang head moderator ng teacher's office na nauna nang umuwi para magtanong. Magbaka sakaling mas madali nilang matukoy ang year level or section nitong naliligaw na test paper ng isang estudyante. So, kaninong estudyante daw yun? Yan ang magandang tanong.